May lumabas pong balita mga sangkay na ang dating Pangulong si former President Duterte, si Tatay Digong, hindi daw po magdadalawang isip na bumaril. Okay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na andito po nanonood at lagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito, bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ngayon, sa mga nanonood sa YouTube, ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ganun lamang po kadali yan mga sangkay. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At sa mga nanonood sa Facebook, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit, no? Kung kayo ay nanonood sa Facebook, ngayon mismo mga sangkay, ayan po. Habang kayo ay nanonood, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas sa actual na video na pinapanood nyo ngayon. Itong nakikita nyong picture ay isa lamang pong sample na larawan mga sangkay. So, sa taas ng video na to, may makikita kayong tatlong tuldok. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos, kapag napindot nyo na po yung tatlong tuldok, sundan nyo lamang yung sinasabi ko ha. May lalabas po yan na show more or yung plus. Pindutin nyo po yung show more or plus. Then, i-click nyo po yung bell notification katabi po ng subscribe. Tapos, i-click nyo rin po yung all. Okay? Ganun lamang po kadali mga sangkay. So, ito na. Pag-usapan na po natin ito ngayon. Itong ganap ngayon ng politikang magulo sa Pilipinas na pinag-uusapan na nga po tayo ng international. Ano ba ang nangyayari sa bansa natin, mga sangkay, no? Ay, nako. Eto na nga. Former President Duterte, ayon po sa balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang jurisdiction ang ICC sa bansa. Yun yung kanyang paliwanag, mga sangkay. At mayroon pa po siyang sinabi dito na mabigat. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya. Oy! Anak ng babarilin daw po ng Pangulo. Kabahan na po yung ICC. Kabahan na po, gaganunin daw. Yan lang ang gagawin yan, oh. Ito raw yung gagawin, oh. Ambira. Yan yung banta ng ating dating Pangulo, no, sa ICC. Ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. So, yan yung banta. Yung mga susubok. Ayan po. Mukhang madadali mga sangkay. Git pa ng dating Pangulo. Okay, para magkaalaman po tayo dito. Pakita ko lang sa inyo to, guys. Ayan. Yan po yung kataga natin ngayon dahil wala po tayong kinakampihan dito. Usi na sambang politiko. Neutral lamang po tayo mga sangkay. Ayaw po natin makisama sa iba na mayroon pong kampi-kampihan, no? Ibang mga vlogger, ganito yung kinakampihan. Yung iba naman mga vlogger, ganito yung kinakampihan. Tayo dito mga sangkay, wala po tayong ganyan. So sana po lahat tayo ganyan, mga solid sangkay, no? Hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo ako. Pero sana, no? Sana, parang ganun pa rin, no? Parang kinukumbinsi pa rin, eh. Pero ayun nga mga sangkay, mas maganda walang kinakampihan. Nang sa ganun, pag nagsalita po tayo, kahit pa paano may kredibilidad, no? Hindi po tayo tipong nagsasalita na bias. Alam nyo na yun, mga sangkay, di ba? So, ito na. Patuloy po natin ito. Mamaya na po natin tanggalin yung walang kinakampihan o sinasambang politiko. Walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Grabe. 'Di, hindi magpapahuli ng buhay ang dating Pangulo. 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 'Di, hindi magpapahuli ng buhay ang dating Pangulo.
Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Actually, totoo naman talaga. Wala naman talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay? Ang di ko lang magets kasi ilang beses na po ito sinabi ni BBM ng Pangulo natin na hindi naman po talaga ilang ulit na eh. Ngayon lang, may bago na naman mga sangkay. Sinabi na naman po ng presidente natin na hindi niya pahihintulutan itong gagawin ng ICC. Hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Pero hindi ko alam sa ilalim mga sangkay. Siyempre, itong si Duterte, mayroon naman po talagang mga intel yan. Meron po yung mga nakikita. May mga mga sangkay impormasyon na sasagap pailalim. Ma-impluwensya pa rin po yan, mga sangkay, si Duterte. Kaya nga lang, ilang beses na rin po sinabi ni Presidente Marcos na hindi nga po siya makikipag-cooperate. Diba? Hindi ko alam kung itong mga nakapaligid lamang po ni former President Duterte yung nagpapagulo sa sitwasyon. O talagang may nakikita po silang iba sa sinasabi ng administrasyon. Ngayon, bahala magtimbang. O, mag-aaway-aaway na naman kayo dyan sa comment section. Mambira, nakikita ko mga sangkay, may mga nag-aaway-aaway dyan. Pare-parehas pa solid sangkay. May solid sangkay kasi na maka Duterte, may maka BBM. Sana may maka Lenny ba dito na solid sangkay na rin? Bati-bati na tayo, guys. Okay, hindi na po tayo Ayan, nababasa nyo naman. Wala tayong kinakampihan o sinasambang bulitiko ngayon. Bakit? Mga sangkay, tapos na yung eleksyon. Diba? Dapat ngayon, na tayo. Neutral na po tayo. At saka, basta, paliwanag ko sa inyo. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ewan ko mga sangkay parang, hindi ko lang alam, parang napaparaning po si former President Duterte. Parang paulit-ulit na lang to Kasi si Putin, di ba? Inisyon po yan ng international din na guilty sa war crimes. Pero wala akong nakitang paulit-ulit na sinasabi ni Putin na hindi nyo ako mahuhuli. Pag hinuli nyo ako, ganito ang gagawin ko sa inyo. Walang ganun. Pinagtawanan nga lang ni Putin Diba? Pero dito sa Pilipinas, si former President Duterte, hindi ko alam kung natatakot talaga siya. Kasi, pwede naman talaga niyang sabihin, hindi ako natatakot. Wala akong pakialam sa mga yan. Pero natatakot ka based on your actions. Mga sinasabi mo, no? At, ito mga sangkay, paulit-ulit. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Ayan na! Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. Ayan na! Ayan na nga, mga sangkay. Nagbanta na po. Yung ICC dyan, baka gusto nyo puntahan sa Davao si former President Duterte. At uubusin ko yung mga Nako! Uubusin daw, guys. Mambira. yan. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sila. Unahin ko na sila muna. Hindi ko alam kung seryoso nito si dating Pangulo no? Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi niyo ito away. Kala mo, tropa lang O, kayo dyan, hindi naman kayo kasali sa away. Tabi muna kayo. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Uy, mukhang bati na. Mukhang bati na yung dalawa. Ano ba, nagkakabati na ba? Nakaraan kasi nagkakatensyon Alam nyo sana magkaisa na lang yung dalawang kampong to.
No, tapos itulak na po itong charter change. Ang bira naman, nag-aaway pa eh. Maganda naman ang hangarin ng charter change. Yung amendment ng Constitution. Instead na magkaaway, magtulungan na ayusin to. Kasi alam ko naman, na alam din po ni former President Duterte na maayos po ang kalalabasan. Kasi napag-usapan natin ang parliamentary, yung federalism, tinutulak niya rin po yan dati ni former President. Diba? Basta tayo dito mga sangkay. Ulitin ko na naman, wala po tayong kinakampihan, ha? Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Uy. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. So pagkakataong ito, sinasabi na po ng dating Pangulo na hindi kasama dito si Marcos sa ginagawa ng ICC. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Malabo din naman talaga itong ICC. Alam nyo mga sangkay, wala naman pong pulis yung ICC. Paano po sila? Si Putin nga lang, pinagtawanan nga lang po yan ni Putin eh. Diba? Guilty daw si Putin pero wala pong may nagtatanga. Bakit? Baka, ewan ko na lang ano mangyari sa kanila. Yung puhulihin ng ICC. Nang tanungin naman ang Assisting Counsel to the ICC na si Attorney Cristina Conti, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Pwede. Ang tanong, sino magpapatupad? Diba? Ang warrant of arrest ay maaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa unahin muna nila sa Putin, di nga nila madali si Putin. investigation or kapag siya ay kakasuhan na ang magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the may investigasyon na nagaganap. Ibig sabihin, pumasok sila sa Pilipinas, nag-investigate sila without the cooperation and advice from our authorities. Anong trip kayo nitong ICC, no? Investigation in the Philippines is ongoing. Ongoing na, ayan na. Okay? Whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to speak on. Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Oo, ayan. Klinaro na mga sangkay ng Philippine National Police. Ayon din po yan sa utos ng Presidente ng Pilipinas, hindi nila ipapatupad itong kahit na anong desisyon ng ICC. Dapat lang naman po talaga kasi ang nangyayari nun, pinapakialaman po natin ang ating bansa. Matino naman yung justice system sa Pilipinas. May Supreme Court. May iba pang mga pwedeng magpatupad dyan, mga sangkay. Tapos pakikialaman ng international. Pambihira. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Nagbabalita. So, malabo po talaga yan, mga sangkay. Malabo po yan na mangyari na itong ICC makikipag-anuhan sa ating pamahalaan dahil alam po nila na ito turn down sila ni Bongbong Marcos eh. Diba? Alam po nila yan, mga sangkay. Kaya naman, kumikilos na lang po sila ayon po sa kanilang trippings. Gumagalaw sila ayon sa mga trip nila.
Pero mga sangkay, ano pong inyong opinion sa sinabi dito ni dating Pangulong Duterte na may gaganunin daw po siya eh. Boom! Sa kung sino mang miyembro ng ICC na kukuha sa kanya. Just comment down below. Anong inyong opinion? And now guys, meron po akong Facebook group, no? Ng mga solid sangkay. Ito. Sa lahat ng solid sangkay, meron po tayong exclusive Facebook group. Hanapin nyo lamang po ito sa Facebook malamang. Tapos mag-join group po kayo. Okay? But make sure na masasagutan ko lahat. Masasagutan nyo lahat ng mga question dito para makapasok kayo. Okay? So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.